Mga bad habits na mabuti sa katawan mo. Hindi kasama dito yung hindi nagbabayad ng utang. First, pumasok sa trabaho nang hindi naliligo. Alam ko minsan nakakatamad talaga maligo, lalo pag sobrang late ka na o kaya sobrang aga, tapos ang lamig-lamig. Kasing lamig nung reply niya sa'yo. Kung isa o dalawang araw tayong hindi naligo, okay lang po yan. Wala pong masama dyan. Kasi kahit papano, nape-preserve yung natural oils ng balat natin tsaka yung mga good bacteria sa balat. So, name-maintain yung pagiging hydrated ng balat at pagiging malambot. Kung si Juan ay naliligo araw-araw bago pumasok at si Pedro ay every other day naliligo, mas healthy yung balat ni Pedro, mas moisturize yung balat niya, mas maaga pa siya nakakarating sa trabaho at mas tipid sa tubig. Pero, kung 2 weeks, 3 weeks ka nang hindi naliligo, ay ibang usapan na po yan. Huwag po sa sobrahan, okay? Baka po mag-ibang simoy ng hangin. Next, pagmumura. Dok, ang sama ng tinuturo mo. Sigurado ka ba? Paano mo mapapaliwanag yan? Isa po kasi ang pagmumura para makayanan natin yung sobra-sobrang stress sa katawan natin. Nakakatulong din to para mabawasan yung kirot at hirap na nararanasan natin. According sa study ni Nicholas Washmuth, swearing or pagmumura can modulate physical and social pain and increase physical performance. May mga studies din na nagsasabi na yung mga palamura, sila yung mas matataas yung threshold sa stress. Ibig sabihin, mas kinakaya nila yung hirap at yung stress at yung kirot na nararanasan nila. Parang yung kirot ng good night na hindi ni-replyan. Pero syempre, may tamang oras at tamang lugar para sa mga bagay, lalo na yung pagmumura. Syempre, kung mura ka ng mura sa mga formal events, sa mga meeting kasama si boss, kasi hindi ka naman nasasaktan, hindi ka naman under stress, mali na po yan. Next, kuyakoy. Alam niyo po yung kuyakoy, di ba? Yan yung pag nakaupo, tapos malikot yung paa, parang hindi mapakali. Actually, pwede rin yan sa kamay, o kaya pag yung iba may hawak na ballpen, pinapaikot-ikot nila, or minsan, basta malikot yung mga kamay nila. Lahat ng yan, okay lang po yan kung ikaw ay adult na. Sabi natin 20 years old and above, 30 years old and above, tapos naghihintay ka lang dyan sa upuan mo, malikot yung paa, okay lang yan. Dok, bakit? Dahil yung mga maliliit na galaw na yan, yung paa, yung kamay nyo, nakaka-burn po yan ng extra calories nyo per day. Kung meron kang kaibigan, pares kayo nakaupo, pero ikaw nagkukuya-kuy ka, mas malaki yung nababurn mong calories. May mga studies din nagsasabi na kung sino, sakit, nakagat ko yung dila ko. Sabi sa ilang studies, kung sino yung mas makuyakoy, siya din yung mas alerto at mas focus sa ginagawa niya. Pero, kung ang pagkuyakoy or pagiging malikot ay nakikita nyo po sa anak nyo, sa pamangkin nyo na medyo bulinggit pa, baka po senyales yan ng ibang sakit na kailangan ipa-check sa doktor. Next! Paborito ng lahat, pagiging marites. Yan, laging late sa requirements. Kapag mga announcements, hindi alam. Pero pag chismis, laging updated. Basta hindi sa sobra, marami tong health benefits. Nakakabuo to ng bonding sa trabaho nyo, nakakabuo ng relationships, nakakabawas ng stress. Nakabawas ng stress, anxiety, at nakakatanggal ng pagod. Pero, of course, lahat ng sobra ay masama. Dahil kapag sobra, pwede po ito makasira ng reputasyon ng tao, pwede rin ito makasira ng relationship, at pwede pagmulan ng away at tampuhan. Yan, ganyan lagi ang ngiti mo kapag narinig mo na ang mare. Alam mo ba? Kung meron kayo ng comment down below and kung nag-benefit ka sa video na to, please follow my Facebook page and subscribe to my YouTube channel.